Magandang umaga mga bata! Bago tayo magsimula ngayong araw, nais ko munang tumuyo ang lahat at tayo ay mananalangin. In of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We thank you, Father, for this precious moment. Bless us with capability to understand, serenity to learn, and passion to share. Amen. In of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga rin po. Ayan, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, ay nais ko munang pakitingnan ninyo ang ilalim kung ito ba ay madumi o may basura. At kung may basura man ito, ay ilagay ito sa tamang basurahan. Ayan, ngayon naman, gusto kong malaman kung sino ang liban sa ating klase ngayon. Kakanta tayo lahat at titingnan nyo ang inyong mga katabi kung wala. Naunawaan ba mga bata? Apo. Tumingin, tumingin sa kanan kaliwa, isipin, isipin kung sino ang wala. Mga bata, may wala ba sa ating klase ngayon? Wala po. Ayan, magaling! At dahil dyan, pumalakpak ng 3 dahil sa klase ngayon ay walang absent. 1, 2, 3. At ngayon naman, nais kong malaman kung may naunawaan ba kayo o natandaan sa tinalakay natin noong nakaraang linggo. Sabay-sabay nga nating basahin kung ano ang panuto. Pantigin ang mga sumusunod na salita at ilagay sapat lang kung ilang pantig ito. Number 1, mag-aaral. Number 2, paaralan. Number 3, pisara. Number 4, silid-aralan. At number 5 ay aklat. Ang gagawin nyo lamang ay bibilangin kung ilang pantig meron sa bawat salita. Naunawaan ba mga bata? Apo. Sa number 1, sino gustong sumagot? Ako po. Ikaw nga, Charmaine. Ilang pantig kaya meron sa mag-aaral? 4 po. Tinan nga natin, Charmaine, kung tama ang sagot mo. Ayan, magaling! Ang sagot sa number 1 ay 4. Kaya naman, bibigyan natin si Charmaine ng 3 palakpak. 1, 2, 3. At sa number 2 naman ay paaralan. Sino gustong sumagot? Mama ko po. Ilang pantig kaya meron sa paaralan? 4 po. Ayan, tingnan nga natin si Saria kung ilang pantig ang meron sa paaralan. Ayan, ang number 2 ay 4 ang sagot. At ngayon naman, bibigyan natin si Saria ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ang number 3 naman ay pisara. Ilang pantig kaya meron sa pisara? 3 po. Tingnan nga natin kung tama. Ayan. Ang tamang sagot ay 3. Kaya naman, bibigyan natin si Janice ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Sa number 4 naman ay silid-aralan. Ilang patig kaya meron sa silid-aralan? Ma'am, 5 po yan. Tingnan nga natin kung 5. Ayan, tama. Ang sagot sa silid-aralan ay 5. At sa number 5 naman ay aklat. Ilang patig kaya meron dito? 2 po. Tingnan nga natin. Magaling. Ang number 5 ay, ang sagot na ay 2. At ngayon naman, may inihanda akong mga katanungan na sasagutan ninyo. Ang gagawin nyo lamang ay bubuuhin ninyo ang mga salita na kung saan ito ay may kahulugan. Sabay-sabay nga nating basahin ang number 1 at bubuuhin ninyo pagkatapos. Bahagi ng katawan mula balikat hanggang kamay. Ano kaya ito? Sinong gustong sumagot sa number 1? Sige nga, Charmaine. Pakisagutan nga ang number 1. Tama. Ang sagot sa number 1 ay braso. Tama si Charmaine. Ang sagot sa number 1 ay braso. Na ang ibig sabihin, ito daw ay bahagi ng katawan
mula balikat hanggang kamay. Sino naman kaya ang gustong sumagot sa number 2? Ikaw nga, Sairalyn. Lapad at bilog na sisidla na ginagamit sa pagkain. Ano kaya ang sagot dito? Ito daw ay ginagamit sa pagkain natin sa araw-araw. Plato. Ayan, ang sagot ay plato. Sa number 3 naman kaya, sino gustong sumagot? Ako po. Ikaw nga, MJ. Ma'am, Dario po. Ang dyaryo, tama ba ang dyaryo? Tingnan Opo. nga natin kung tama. Lathalain na naglalaman ng mga balita, impormasyon at mga opinyon. Ang dyaryo ay tama. Ayan. Sa number 4 naman kaya, sino gustong sumagot? Ikaw nga, Joy? Ma'am, tsokolate po. Tama ba ang tsokolate? Ito ay karaniwang matamis at ginagamit sa iba't ibang mga dessert at inumin. Tama ba? Ayan, tama ang sagot ni Joy. Sa number 5 naman, sino gustong sumagot? Ang katanungan ay anak na babae ng isang hari o reyna. Ma'am, ako po. Ikaw nga, Kulin? Ma'am, prinsesa. Prinsesa? Tama kaya ang sagot na prinsesa? Apo. Ayan, ang sagot ni Sairalyn ay ni Colleen rather ay tama. Lahat ng sumagot ay bibigyan natin ng 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ulitin nga natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ayan. At ngayon naman ay may ipapagawa ako sa inyo na kung saan huhulaan ninyo kung ano ang tawag sa mga larawan na aking ipapakita. Naunawaan ba mga bata? Apo. Ang mga larawang ito ay aalamin ninyo kung anong pangalan at isusulat nyo lamang sa pisara kung ano ang mga pangalan nito. Sabay-sabay nga nating basahin kung ano ang panuto. Isulat sa patlang ang mga pangalan ng nasa larawan ng bawat bilang. Ang gagawin nyo lamang ay uhulaan kung ano nga ba ang pangalan ng mga larawan na ito. Naunawaan ba mga bata? Apo. Ayan. Sino kayang gustong sumagot sa number 1? Ano kaya ito? Ma'am, tsinelas po. Ayan. Ang sagot sa number 1 ay tsinelas. Saan kaya ito ginagamit, itong tsinelas na ito? Ma'am, sa paa po. Ayan, magaling. Sino naman kaya ang gustong sumagot sa number 2? Ma'am, ako po. Ano kaya ang sagot? Sombrero po. Ang sagot ay sombrero. Tama. Sa number 3 kaya, ano kaya itong nasa larawan na ito? Ma'am, alam ko po yan. Grape po yan. Ano nga ulit ang Gripo nasa po. larawan? Ayan, magaling.
Ang nasa larawan ay gripo. Sa number 4 kaya, anong pangalan kaya ng larawang ito? Ma'am, tricycle. Ayan, magaling. Ang sagot ay tricycle. Sa panghuling larawan, ano kaya ang tawag dito? Ma'am, prutas. Ayan, magaling. Ang panglimang larawan ay prutas. Ayan, mukhang naunawaan nyo naman ang mga nasa larawan. Ano-ano ba ang napapansin niyo sa mga larawan? Ito ba ay ginagamit natin sa araw-araw? Apo. At ngayon naman ay dadako na tayo sa ating aralin. Handa na ba kayong makinig? Apo. Ayan, ano kaya ang ating aralin ngayong araw? Bago muna ang lahat, ano nga ang pamantayan sa pakikinig? Ma'am, dapat tahimik. Ayan, magaling. Dapat tahimik at makikinig kay teacher. Ang ating aralin ngayong araw ay ang salitang cluster. Ano nga ba ang salitang cluster? Ang salitang cluster ay mga salitang may magkasunod na dalawang katinig sa loob ng isang pantig. Tinatawag din itong kambal katinig sa Pilipino. Halimbawa na lamang nito ay tricycle na kung saan makikita ang cluster sa unahan, sa plaza, krudo, at sa card naman dito makikita na ang cluster ay nasa hulihan. Nurse, relax. At ang BR naman, ito ay braso, bruha na kung saan ang wastong tinig ng BR ay bra, bra. At sa BL naman is ble, ble. Na ang example nito ay blosa, blessy. At sa SW naman ay swe, swe. At may dalawa itong example. Swero, swerte. At ang KR naman ay kre, kre. Ano ang may example ito na dalawa. Crayola at krus. Naunawaan ba mga bata? Apo. Ayan, magaling. Mukha namang nakikinig kayong lahat. Ano nga ulit ang salitang may magkasunod na dalawang katinig sa loob ng isang pantig? Cluster. Ayan, magaling. Magbigay nga ng halimbawa ng salitang cluster. Tricycle. Magbigay pa nga ng isa. Plaza. Ayan, mukhang nakikinig naman ang lahat. At ngayon naman ay alam kong may naunawaan kayo. May katanungan kayo na sasagutan ninyo ngayong araw. Kung talagang nakinig kayo sa ating aralin ngayon, ay may sasagutan kayo. Sabay-sabay nga nating basahin ang number 1. Ito ay karaniwang ginagamit bilang pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Ano kaya ito? Tricycle. Ayan, ang inyong sagot ay tama. Tricycle. Sa number 2 naman ay ito ay isang liwasan o pampublikong lugar sa isang bayan o lungsod. Sa palagay ninyo, ano kaya ang sagot? Tama. Ang sagot ay plaza. Sa number 3 naman ay ito ay maaaring tumukoy sa isang piraso ng makapal na papel. Ano kaya ang sagot? Aklat.
Aklat ba? Ang tamang sagot ay card. Card. Sa number 4 naman ay, ito ay mga salita na may makasunod na dalawang katinig sa loob ng isang pantig. Ano kaya ito? Cluster. Tama! Ang sagot ay cluster. Nang may mga sakit. Ano kaya ito? Anong sagot kaya ang number 5? Nurse. Magaling! Ang sagot sa number 5 ay nurse. Magagaling mga bata. Lahat kayo ay may natutunan ngayong araw. At ngayon naman, may inihanda akong mga tanong na kung saan igugrupo kayo sa 3. Unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ang bawat pangkat ay may sasagutan. Ang panuto sa unang pangkat ay bilugan ang may salitang cluster sa loob ng pangungusap. At ang pangalawang pangkat naman ay isalungguhitan ang mga salitang may cluster sa loob ng pangungusap. At sa pangatlong pangkat naman ay ikahon ang mga salitang may cluster sa loob ng pangungusap. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Ayan, bago tayo magsimula, nais ko munang malaman kung ano ang mga pamantayan ng paggagawa ng aktibidad. Dapat nagtutulong-tulong. Ayan, magaling. Ano pa? Dapat hindi maingay. Ayan, magaling. At dahil dyan, ay ibibigay ko na sa inyo ang brown envelope at kayo nang bahalang magsagot nito. Ayan, magaling. Natapos mo ang inyong gawain.